Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Marvin na mag-aatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay tungkol sa isang salungo na hindi naging masaya sa kabila ng maayos niyang kalagayan sa karagatan, na pinamagatang Bakit Malungkot si Simong Salungo. Isinulat ito ni Binibining Jorel A. Azores mula sa Dibisyon ng Quezon at iginuhit naman ni Ginoong Jason K. Latade mula sa Dibisyon ng Laguna. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ni Ginoong Marvin H. Vicente. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa karagatan, naninirahan si Simong Salungo at ang kanyang pamilya. Ang berdeng lumot ang nagsisilbing pagkain ng pamilya ni Simon. Samantalang, ang matitibay na bato naman ang nagsisilbi nilang tahanan. Ngunit sa kabila ng maayos niyang kalagayan, hindi masaya si Simong Salungo. Isang hapon, napansin ni Salome ang pagkakalumbay ng kababatang kapatid na si Simon, habang nag-iisa ito sa tabi ng makakapal na guso o damong dagat. Ano ang iniisip mo, Simon? Usisa ni Salome. Napapansin ko po kasi ate, na ayaw ng mga tao sa aking anyo. Maluhaluhang tugon ni Simon. Bakit naman sumagi sa isip mo? Tanong ni ulit ni Salome. Noong isang araw po, sa malamig bahagi ng dagat, nasilo ako ng mangislaw gamit ang kanyang lambat na may malalaking mata. Ngunit sa isang iglap ay pinalig niya ako sa dagat. Mas pinili pa niya sinaesang isda na makulay ang kaliskis, si Perlang Pugita na mahaba ang galamay, at si Mario Mango na mapula ang tangkuhong. Salaysay ni Simon. Kahapon sa dalampasigan kung saan nagpupunta ang mga turista, nagbakasakali ako na makuna ng larawan, ngunit nabigo ako. Nangihinang saad ni Simon. Salip, ang perpektong hugis ng isdang bituin na si Luming, ang makintab na balat ni Kikong, kabibi ang kanilang napansin. Dagdag pa nito. At nang makita ako ng mga turista, nagsilayo sila sa takot na matusok ng ating mahaba, matutulis at maiitim na tinik. Dahil sa labis na pagkaya, napatago na lamang ako sa likod ng mga dalawang bato. Hinagpis ni Simon. Ano po ba ang dapat kong gawin para maging kaakit-akit sa paningin niya? Simon, ito ang inyong tatandaan. Wala kang dapat gawin upang maging kaakit-akit sa paningin ng mga tao. Ang bawat isa sa atin ay espesyal na nilikha. Payo ni Salome. Espesyal na po ate? Sa paano pong paraan? Hindi mo ba alam na ang ating mga tinik ang nagbibigay direksyon sa ating mga paa tungo sa gusto nating puntahan? Ang mga ito rin ang nagsisilbi natin proteksyon sa mga hayop sa dagat na mas malaki kaysa sa atin. Ang ating mga tinik ay may kakayahang maramdaman ang mga bagay na mapalapit sa atin. O kaya't mabilis din natin natutukoy kung may mga panganib. Paliwanag ni Salome. At kung hindi man kaliwa ng mga taong ating inyo, ang importante ay magampanan natin ang ating tungkulin sa kalikasan. Tayong mga salungo ang kumakain sa lumot na bumabalot at sumisira sa mga koral. Sa ganitong paraan, napapanatili nating matibay ang ating irahan ng kapwa nating hayop sa dagat. Dagdag pa ni Salome. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Simon. Simula noon,
ay hindi na nagtago pa si Simong Salungo sa likod ng mga bato. Hindi na rin siya nalulumbay pa. Araw-araw na rin niyang kinukustos ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga paa upang masigurong malinis ang kanyang mga tinik. Iniiwasan na rin niyang dumaan sa mga baku-bakong bahagi ng dagat para hindi masira ang bahagi niyang pinagmamalaki sa lahat. Ito ay walang iba kundi ang mahaba, matutulis at may itim niyang tinik. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.